guys, update lang tayo ha. Dito ko ngayon guys sa sa hospital. Okay, nandito ako sa waiting area. Ngayon, antayin ko lang po yung doktor kasi ngayon mayroon akong thyroid scanning. Okay? Ngayon, inaantay ko lang dito yung doktor na para lalagyan ako ng i-injectionan ako ngayon ng nuclear medicine po para i-scan nila ako ngayon. Ngayon, ito natin ko yung nuclear doctor. Ngayon, nila ako, inject nila ako. After 20 minutes, sa kanila ako i-scan. Yun po yung yung thyroid scanning ko. Kasi doon sila magbe-base kung ilang dosage na ibibigay nila ng kapat. Kaya, later on, update ulit kayo mga kapatid. So, ayan na guys. Okay, ito na po. Tapos na po yung inject ng gamot sa akin. Okay, ito yung gamot ng ng nuclear medicine nila. Ito, mag-wait lang ako ng 20 minutes. Tapos before nila ako dadalhin sa loob para for scanning. Kasi daw para yung ma-absorb yung gamot muna before ako mag-scanning po. Ayun na, nandito po ko ngayon sa nuclear lab nila. Ito po yung machine. Ito yung ginamit sa akin kanina. Yan po yung machine. Diyan ako pinasok kanina. Hindi ako nakapito kasi nabawal. Kaya ito yung machine na ginamit nila sa akin para i-examine kung ilang dosage na gamot na ibibigay nila. Yan. Dito po. Okay, ngayon this is my final ngayon ng aking update. Okay, ngayon guys, sa araw ngayon ay dito po ako ngayon sa hospital. Ngayon ang final ng aking treatment na radioactive. Ngayon guys, ngayong umaga na to, syempre before muna guys, before mag-start yung aking yung aking radiation, of course, yung unang step ko ay kailangan ko muna magpa-pregnant test. Kasi syempre, hindi sila basta-basta na magbigay ng radiation kapag walang pregnant test. And then, the second one, na pupunta ko sa admission. Okay? Pupunta ako sa admission para ma-prepare na. Okay guys, ayun na po guys. Nandito ako ngayon sa hospital. Ayan, nandito ako sa Coster. Okay? Kasi nga magpapahatid ako kay Kuya. Ayan si Kuya. Ayan na po, pupunta na po ako doon sa nuclear department po para kapusin na yung aking treatment. Punta na ako. Okay. Thank you, brother. Assalamualaikum. Bismillah. Ito na po yung Dubai Nuclear. Kaya, yun na guys. Papasok ko sa loob. Yun na guys. Papasok na ako. Okay.
can keep all your drinks, everything on that, and put just there, okay, on that locker. You will come with me. I will check your hygiene later. Guys, yung office ng ng nuclear medicine. Okay. Ito po yung aking small room. Dito. Treatment number 1. Yan ang aking room. Okay. Ang cute ng room ko. Guys, ito na yung finally yung aking room. Okay, of course, yung damit ko. Yan. Oh, may sarili akong ref. Okay, yan. Ito na yung aking final na room. Ito na yung maliit na room. Ngayon, magbibihis ako daw. So guys, ayan na, update na si Yams. Of course, ayan na, nandito na ako, nakabihis na ako ng aking diba, ito na yung aking costume ulit. Ito na yung maliit kong room. Okay, ngayon nag-antay lang ako ng ng doktor na para magbigay ng ng instruction ulit. Diba? Ayan. Maliit lang siya. So, ngayon, ito na, nakainom na ako ng gamot. Akala ko malaki, maliit lang pala. Yun yung radiation na gamot. Ayan pala, ito yung okay, yan yung radiation. Ayun na. Ito na, nakainom na ako. Kakainom ko lang ng gamot, guys. Ayan na. Guys, good morning. Ngayon, update ni Yams, guys. Ngayon, syempre, ito umaga na. Okay. Ayan, refresh na si Yams. Okay, ito na nangyari. Update tayo ngayon kasi syempre kahapon tayo na admit dito. Ngayon ay na natin ulit ito. Fresh na. Okay, kasi syempre kailangan daw pag umaga daw, pag gising kailangan maligo daw para at least mamaya mag-scan na ako ng aking radiation kung bumaba ang radiation ko. Kapag once na bumaba na yung radiation ko, madi-discharge na ako mamaya, guys. Ayun na, guys, of course, ito na po yung aking breakfast. Okay, nandito naman yung breakfast ko ngayon. Tsaka ito, nagpalit na rin ako, guys, ng ng aking bedsheet. At saka syempre yung mga mga linens natin bago ulit. Tsaka tapos maligo tayo. Kasi kailangan talaga yan, advice ako talaga para mawala naman yung mga ibang radiation. Kaya guys, update ko kayo ulit mamaya, guys. Kung ano mangyari sa aking radiation ready mamaya. Ito na po yung aking breakfast. Okay. Sabi daw, no egg, no milk. Okay. Low iodine lang muna ako, guys. Open natin yung ating breakfast. Ano kaya ito? Okay. Okay, this is one. And then, mayroon tayong soup. Quaker oats pala, sorry. And then, of course, water. Yan. And then, this is cup. Okay, and this is for the fresh juice. And of course, bread. Okay. And then, of course, this is the no hot water. Okay. What is this? Okay. Ito yung And then, siyempre, sasaw-saw ko yung breaded ko. Yan yung aking breakfast for today. Guys, ayun na guys, ito, of course, update na po ni Yams. Okay. Ngayon guys, sad to say guys, ayan, kasi kaka-check lang ng doktor. Ang sabi kasi, mayroon pa akong radiation. Kaya hindi ako makalabas ngayon. Kaya mag-stay pa ako ng one more day pa, guys. Saka ito ngayon pala guys, ganito palang epekto nito. Kasi nga, medyo kasi masakit ang lalamunan ko. Masakit itong part na to, masakit siya. Parang namaga siya ba? Kasi ito yung throat ko namaga. Kaya ang advice ng ng nurse ay maglagay ako ng ice pack, okay? Kaya kapag nararamdaman niyo ito guys, kapag during kayo ng radiation, kapag namamaga at saka masakit ang yung lalamunan,
yung leeg nyo, ano na lang daw, ilagyan na lang ng, ng ice pack daw. Kaya, well, sana mawala na to. Kasi namaga siya, ano talaga siya dahil, guys, yung, yung, masakit yung lalamunan ko at saka manhid siya at saka namaga. Ramdam ko talaga. Namamaga siya. Kaya ito, ano na lang natin, dampi-dampi natin ng ice pack, guys. Yan lang po yung update ni Yams. Ito, extension na naman ako for one day. Sana, inshallah, tomorrow, sana mawala na yung, bumaba na yung radiation ko. Para man nang makalabas na bukas, guys. Ito, binigyan ako ng gamot na para hindi, ito yung ko, guys. Ito yung aking gamot. Okay, yan yung gamot ko. Binigyan ako ng tawagan yung para hindi ako sumuka. At saka yung paracetamol, hindi ko lang kung ano pa yun, yung para sa sakit ng lalamunan. Kasi bawal naman din pala na magsuka. Kaya hindi ako makainom ng maraming tubig kasi parang pigning ko kasi magsusuka kasi ako, guys. Kaya ito, nag-take na ako ng gamot. Hi guys! Welcome back! Ngayon guys, evening na ngayon. Ito po yung aking dinner. Okay, of course, ito yung soup. Okay. And then ito yung yung chicken. And then steamed vegetables po. Ito yung aking pagkain. And of course, walang rice kundi ito yung tinapay na naipupos. Tsaka meron din akong dito yung fruits. Actually guys, ito guys, pangalawang araw ko na ito. Okay. Ano talaga siya, grabe maglulus yung appetite mo talaga guys kapag nag-under kayo ng radiation po. Kasi grabe, alam mo yung sigmura ko na parang nasusuka ako na wala akong ganang kumain. Ito talaga pala yung epekto ng gamot na ngayon. Pero kailangan ko talaga kumain guys kasi para lumakas. Kasi alam mo to, namaga siya, okay, namaga siya, tsaka masakit ang lalamunan ko. Ayan guys, namaga. Kaya nilagyan ko siya ng ice pack din. Pero tingnan mo, ito kasi yung target kasi ng ng radiation na gamot. Dito kasi yun, papaan na yung ito. Grabe, mawala talaga pala yung yung gana mo kumain talaga. Ito pa, natural lang to sa mga nag-undergo ng radiation, mga kapatid. Kaya pero kailangan ko pa rin lakasan ang loob ko, pilitin ang sarili ko na para kumain. Ibang boses ko, di ba? Kasi nga maano yung lalamunan ko. Kahit wala akong panglasa, guys, imagine mo. Nasawa ko sa sa steam ng gulay na yung carrots at saka yung yung cucumber. Or para di ko alam paano pa itong klaseng gulay. Nasawa kasi nga, every time na kumakain ako, meron ganito. Pero syempre, kailangan natin na masustansyang pagkain. Kailangan natin pang-kumain. Medyo abang ang boses ko. So guys, ito yung update yung aking dinner for today. Hi guys, welcome back. Ngayon guys, update po tayo ngayon, umaga, third day na natin ngayon sa hospital. Ngayong umaga na guys, okay ngayon, syempre umaga na, kagigising ko lang, kailangan ko na magpalit ng aking mga bedsheet. Okay, yan po, ito binigyan ako ng bagong bedsheet. Ngayon, kailangan ko na siyang palitan. Para mamaya, magligo na ako, para pagdating ng doktor mamaya, i-check nila yung aking katawan kung mayroon pang radiation. Kapag wala ng radiation mamaya na bumaba na, magdi-discharge na ako. Sana mag-discharge na ako mamaya. Kaya guys, magpapalit ako ng bedsheet. So, ayun guys, pinamit ko pala kasi para mawala yung parang bago, yung radiation.
Kasi hindi kasi sila pwedeng pumasok dito sa kwarto ko para magpalit ng bedsheet. Kaya kailangan ako talaga mismo ang magpapalit. Kasi syempre, hindi basta-basta makapasok yung tao dito. Kaya dadahin ko to sa loob. Kasi dito kasi meron kasing laundry basket kasi dun sa loob. Magpalit ng aking bedsheet. Of course, i-try natin kung magana. Okay naman siya. Okay, tasa ito. Sorry. Okay. Ngayon, tatasa ito natin. So guys, what's up? Okay, ngayon, okay na, diba? Ngayon guys, tapos na ako mag-read ng aking radiation. Okay, alhamdulillah. Sabi ng doktor, pwede na daw ako lumabas ngayong araw na to. Imagine ko is nakatunay sa ako dito sa hospital. Tapos sa Friday, babalik na lang ako ulit for the whole body scanning guys. Kaya guys, thank you so much sa aking ngayon sa pagsubaybay nyo kay update ko kayo ulit ha. Waiting lang ako sa aking sa aking mag-asikaso ng aking discharge ngayon. So guys, ayun na guys, update na ako ngayon. Syempre discharge na ako. Okay, dito ako dumaan. Dito kasi ako dumaan sa likod kasi bawal ako dumaan sa harapan. Oh, syempre ito na yung aking yung aking dala. Kaya thank you so much guys sa update ko guys. Ngayon didiretso ako sa akin isolation room. Didiretso ako sa hotel. Ngayon tapos na ako dito sa Nuclear guys. Maraming salamat. Thanks God talaga na natapos na rin ako. Pero sa Friday babalik ako para sa whole scanning. Thank you so much guys. Maraming salamat. Natapos na rin. Alhamdulillah. Thank you so much. Guys, welcome back ngayon guys. Nandito na naman ako ngayon. Okay, balik ako ngayon para sa akin final scanning dito sa Nuclear. Okay, see you. Dito ako. Okay, papunta ako sa scanning. Hi guys, ayan na guys, tapos na yung aking whole body scanning. Okay, ngayon, syempre, babalik pa ako sa susunod ulit. Ang sabi kasi sa akin daw, okay naman, kailangan ko na maging walang problema from 2 meter distance sa mga tao. Ngayon, 1 meter na lang, sabi sa akin. Wala namang problema daw, back to na ako mag-work, it's okay. Basta medyo separate lang ako, medyo lalayo, no hugging, no kissing, sabi ng doctor sa akin. Kaya konting tiis lang mga kapatid. Kaya see you on the next again. Update ko ulit kayo kung ano ulit ang updates sa akin.